Dahil sa sobrang hirap ng buhay, nahirapan si Ruby makabayad ng utang kay Kakang Doming. Ito ang may-ari ng paupahang bahay. Malaki na rin kasi ang inaabot ng utang ng 18 anyos na dalaga sa matanda. Simula nang mamatay ang kanyang mga magulang, ay mag-isa na nga nitong itinaguyod ang sarili. Promise po, magbabayad po ako sa susunod na buwan. Pangako nga ng dalaga. Masama ang tinging ibinigay ni Kakang Doming sa dalaga. Dahil pangatlong buwan na nga nitong hindi nakakabayad. Kabado naman si Ruby dahil siguradong pag napalayas ito ng matanda ay sa kangkungan nga ito pupulutin. Tigilan mo ako, Ruby. Ilang beses ka nang nangako magbabayad ka. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabayad. Kahit 100 wala ka man lang maidown. Ano bang akala mo sa negosyo ko? Charity program? Galit na bulyaw pa nga ng matanda. Sorry po talaga. Maliit lang po kasi ang kinita ko ngayon eh. Kulang po talaga sa pamasahit ko at pangkain. Naluluhan na nga nasagot ng dalaga. Wala akong pakialam. Kapag hindi mo nabigay sa akin bukas na bukas ay kabayaran, hindi mo magugustuhan ang klase ng singil na gagawin ko. Malamig ang boses ni Kakang Doming bago ito umalis. Kinabahan naman lalo ang dalaga sa sobrang takot. Sinubukan itong maghanap ng mahihiraman na pera pero gipit rin halos ang makakilala ng dalaga. Wala naman itong kamag-anak na maaaring lapitan para hingian ng tulong. Napaiyak na lamang si Ruby sa sobrang stress. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Wala talagang nagpapahiram eh. Lalo pat alam nilang naglalabada lang ako. Ang hirap nung wala kang malapitan para mahingan ng tulong. Naiiyak na saad nga ng dalaga. Samantala, narinig naman ng Teresa ang daing ng dalaga. Kaya para makatulong rito ay pinalabhan ng matanda ang mga damit ng kanyang among si Lawrence. Matapos labhan ng dalaga ang mga damit, ng lalaki ay umalis na nga si Ruby para ibayad ang 5 piso kay Kakang Doming. Pagdating naman sa mansyon ng binata, ay nakita nito ang mga sinampay at natanggal ang botones ng paborito nitong damit, kaya hinanap nito ang naglaban noon. Pambihira, kailangan mapatahin ng babaeng yun ang botones nito. Hindi pwede, galing pa to sa yumao kong lola. Reklamo nga ng binata. Sa bahay ni Kakang Doming, nakarating agad roon ang dalaga at kumatok. Pinagbuksan naman ito ng matanda. Kakang Doming, nandito na po ako. Seryosong sabi ng dalaga. Dala mo na ba ang kabuuan? 12K lahat ha. Nakataas ang kilay na sabi ng matanda. Sa susunod na po ang iba. Ito po ang 500. Wala po kasi akong mahiraman eh. Mabuti na lang nakapaglabada ako ngayon. Sagot ang dalaga sa nahihiyang boses. Bakit ginagawa mo akong hulugan? Ano bang pakialam ko kung wala kang mahiraman? Problema mo na yon, nagnenegosyo ko iha. Hindi ako namumuhunan sa pagpapagawa ng bahay na yon para lang mauwi sa wala. Galit na sigaw pa ng matanda. Nakaramdam ng kaba ang dalaga. Lalo na nang hatakin ito ng matanda. Itinulak ito sa malambot na sofa sa kawinasak ang suot na damit. Kakang Doming, wag po. Magbabayad po talaga ako. Wag po kayong mag-alala. Wag niyo lang po gawin sa akin to, maawa po kayo. Umiiyak na sigaw ng dalaga. Sinabihan na kita, kapag hindi mo pa rin dala ang pera, hindi mo magugustuhan ang klase ng paniningil na gagawin ko. Pinaghihintay mo ng matagalang kagaya ko. Huwag kang mag-alala. Kapag nagalaw kita, bayad ka na sa utang mo. Pero mga 2 beses pa ulit bago kita pakawalan. Malisyoso pa na sabi nito. Sinipa ng dalagang matanda sa sobrang takot. Parang awa niyo na po, wag po. Umiiyak na tumakbo si Ruby. Palabas ng hatake ng matanda, ang mahaba niyang buhok at ibinalya ang dalaga sa pader. Aray! Daing nga nito.
Tatakasan mo pa ako ha? Pwisit ka talagang babae ka. Nagawa mo pa akong sipain. Gigil na sabi ng matanda sa kasinampal ng 2 beses si Ruby. Halos mamanhid naman ang mukha ng dalaga sa lakas noon. Paulit-ulit rin itong sinakalat na kalmot ang katawan ng dalaga sa pagkahayok sa laman. Kakang Duming naman, pakiusap, wag po! Umiiyak na pagmamakaawa ng dalaga. Pero parang bingyang matanda at magsisimula na nga sana itong halikan ng babae nang biglang bumukas ang pintuan. Sumugod si Lawrence at agad na sinuntok ang matanda. Narinig naman ang kapitbahay ang kaguluhan kaya tumawag ang mga ito ng pulis. Dumating ang mga pulis at agad na inawat ang binata. Pinakaayaw pa naman sa lahat ng lalaki ay ang ginawang panghahalay ng matanda. Ito kasi ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid na babae. Maraming salamat, kaso baka mapahamak ka. Saad ni Ruby. Hindi, mabubulok sa kulungan ng matandang yan. Unang beses ko palang narinig ang sigaw mo, agad kitang hinanap. Bagay na hindi ko nagawa nung kapatid ko na ang nasa sitwasyon na kagaya mo. Pagbabahagi ng binata. Salamat talaga. Natakot ako. Sad naman ni Ruby. Nakipag-ugnayan si Lawrence sa mga pulis at sinagot lahat ng kanilang katanungan. Kinabahan naman si Ruby dahil baka lalo lang mapahamak. Mabuti na lang at nagawa ng paraan ng binata. Dinala sa presinto ang matanda para ikulong. Mabuti na lang ligtas na ako. Naluluhan na sabi ng babae. Tara, yakag nga ni Lawrence kay Ruby. Kinabahan naman si Ruby nang dalhin ito ng binata sa kanyang mansyon. Nakilala ng dalagang lugar at napagtantong yun ang may-ari. Sir, wag po. Saan niyo po ako dadalhin? Kabadong tanong ng dalaga na tila na trauma na. Kalma, gagamutin ko lang ang mga sugat mo. Seryosong sagot naman ng binata. Naupo sila sa malambot na kama ni Lawrence at kinuha nito ang first aid kit. Saka naupo sa tabi ng dalaga. Nagsimula ng linisin at lagyan ng betadine ng lalaki ang sugat ni Ruby na natamo sa pananakit ni Kakang Doming. Aray, daing nga ni Ruby. Tiisin mo, maapdi talaga yan. Saad naman ni Lawrence. Maraming salamat po talaga ha. Ano pong palang pangalan niyo at ilang taon na kayo? Tanungan ni Ruby. Lawrence, 39 na ako. Bakit mo natanong? Takang tanong ng lalaki. Wala lang po. Napansin ko kasing medyo matured na ang itsura niyo. Hindi naman mukhang matanda. Akala ko nga nasa 30s lang kayo eh. Thankful po talaga ako sa tulong niyo. Kung nagkataon na natuluyan po ako baka hindi ko kayanin at magpakamatay na lang po ako sa sobrang diring-diri ko sa sarili ko. Seryosong sagot naman ni Ruby. Mabuti na lang at hinanap kita. Kailangan mong tahiin ang botones ng paborito kong damit. Nalaman kong ikaw ang naglaban nun kay Manang Teresa. Seryosong sabi ng binata. Oo nga po, edi wala po kayong asawa? Wala kasi akong nakikitang family picture niyo eh. O si Serang tanong naman ni Ruby. Nakakahiyamang sabihin pero tamang hinala mo. Simula noong magka-first heartbreak ako, hindi na ako nagka-love life pa ulit. Nakakatamad ng mga seryoso, ipagpapalit lang rin naman sa iba. Sagot nga ng binata. Naiintindihan ko po ang punto niyo, pero sayang naman po ang yaman na pinaghirapan niyo kung wala po kayong tagapagmana. Siya nga po pala, nasabi ni Manang Teresa na mayaman kayo at negosyante pa. Kaya kung wala po kayong magiging anak, walang magmamana nun. Wala ring mag-aalaga sa inyo pag uugod-ugod na kayo. Sagot ng dalaga. Uugod-ugod talaga? Hindi pwedeng may edad lang? Naisip ko na rin yan pero ayoko namang mangbuntis ng kung sino para lang magkaroon ng anak. Mahirap yun. Baka ututan lang ako ng pera. Seryosong saad ni Lawrence. Kung sa bagay, ang hirap rin pala maging sobrang yaman tapos wala kang tagapagmana. Komento ni Ruby. Ano kaya kung i-hire kita tapos kapag nabuntis ka babayaran kita ng 5 milyon?
kapalit ng magiging anak ko sa'yo. Biglang naisip ng binata. Seryoso ka ba dyan? Pero ano ko pa rin yun eh, kahit na sa'yo galing? Nababahalang sagot nga ng dalaga. Pwede mo namang bisitahin o alagaan minsan. Ipapahiram ko sa'yo para kilalanin ka bilang ina. Ano, payag ka na? Sa tingin ko kasi kahit mahirap ka, matino kang babae. Seryosong sabi ni Lawrence. Talagang matino ko, no? Hindi mo kailangan magduda tungkol sa alok mo. Pag-iisipan ko muna. Birhen pa ako at walang karanasan. Gusto ko sanang ibigay sa lalaking makakatuluyan ko eh. Pero dahil maganda rin ang offer mo, bakit hindi ko pag-isipan? Diretsahang sagot naman ni Ruby. Walang problema. Nakangiting sagot ng gwapong binata. Nagpaalam na nga si Ruby sa lalaki at bumalik na nga sa paupahang bahay. Kaya lang naabutan ito ng asawa ni Kakang Doming. Kagagaling lang nito sa probinsya at labis ang galit na naramdaman nang makita si Ruby. Sinisi nito si Ruby sa sinabing inakit ang kanyang asawa. Pinalayas ng mata pobreng ginang ang babae. Hindi ko inaakit ang asawa niyong mahilig. Ang sama ng ugali niyo. Inis na sabi ni Ruby. Walang magawa ang dalaga, kundi pulutin ang nagkalat na damit at gamit. Muli na naman itong na-stress dahil hindi alam kung saan tutuloy. Paano na ako ngayon? 20 na lang ang hawak kong pera. Wala pa akong maaaring tuluyan. Naiiyak na sabi nga nito. Nakarating ang dalaga sa may tabi ng convenience store kung saan napadaan si Lawrence para bumili ng maiinom na tubig at makakain. Nakita nito si Ruby sa may gilid dala ang napakaraming gamit kasabay nun ng malakas na kulog at kidlat. Anong nangyari? Maglilipat ka ba? Bakit ang dami mong dala? Tanong nga ng binata. Ha? Gulat naman na tanong ni Ruby. Sobrang lakas kasi ng ulan kaya hindi nito masyadong marinig ang sinabi ni Lawrence. Nilapit naman ng binata ang kanyang bibig. Akala ng dalaga ay hahalikan siya nito. Napaatras si Ruby na may namumulang muka at malakas na tibok ng puso. Kumunot ng noo ang lalaki roon. Ang sabi ko, saan ka pupunta? Bakit dala mong mga gamit mo? Malinaw na sabi na nga nito. Pinalayas ako ng asawa ni Kakang Doming. Inakit ko raw ang asawa niya. Hindi naman eh. Ako pa nga yung muntik mabiktima at mapahamak. Sad nga ng dalaga. Hinawakan ni Lawrence ang dalang bag nito sa kabinuksan ng compartment ng kanyang kotse. Nilagay nito ang mga gamit ng dalaga sa loob at binalikan si Ruby. Natigilan naman ang dalaga sa ginawa nito. Sa mansyon ka na muna tumuloy habang wala ka pang matitirahan. Kaysa naman magpakalat-kalat ka sa kalye. Mahirap na. Tara, sumama ka sa akin. Saad ni Lawrence at hinawakan ng kamay ng dalaga. Hindi po ba nakakahiya? Tanong nga nito. Labis ang kaba at kilig na nararamdaman ni Ruby sa paghawak nga nito sa kanya. Nahihiyang yumuko ang dalaga at naupo na nga lamang sa loob ng kotse ng lalaki. Hindi, wala namang ibang tao roon kundi ako. Walang maaaring makialam sa atin. Sagot ni Lawrence. Laking pasalamat ang dalaga dahil may pinadala ang Diyos para tulungan ito. Gumaan ang kaunti ang pakiramdam ni Ruby sa kanaalala ang alok ng lalaki. Mas magiging maayos ang buhay nito kapag tinanggap ang alok na yon ni Lawrence. Siya nga pala, pumapayag na akong maging baby maker mo. Pero gaya ng sinabi mo sa akin, sana hindi yun magbago. Saad nga ni Ruby sa desididong boses. Gustong gusto na talaga niyang magbago ang kanyang buhay. Talaga? Hindi ka ba nabibigla? Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Hindi mo kailangan problemahin ang tungkol sa pagtira sa mansyon. Sayang rin kasi ang niluluto ng mga cook kung ako lang ang kakain tapos may mga tira pa. Pampalubag loob ni Lawrence. Totoo, ayos lang sa akin. Wala naman akong boyfriend eh. Saka, hindi rin ako sigurado kung may lalaki magmamahal sa akin ng seryoso at totoo.
Nahihirapan na rin akong magsikap sa buhay. Hindi kasi talaga na sapat na panggastos ang magiging pera ko. Seryosong sabi nga nito. Kung sa bagay, mahal lang bilihin ngayon. Kaya mahirap talaga lalo at nangungupahan ka. Nakain ka at may mga babayaring tubig sa kuryente bukod pa sa upa. Sagot nga ng binata. Kaya nga kahit anong applyan, mababa talaga ang pasahod sa mga empleyado. Partida, wala akong anak niya na. Kamusta naman yung maraming anak na binubuhay? Dugtong nga ni Ruby. Hayaan mo, magiging maayos rin yan. Palang araw, sana magising na ang mga nanunungkulan. Hindi yung basta na lang silang nakaupo at hindi nagsusulong ng suggestion sa Senado tungkol sa rate. Yung sa Cavite unti-unti nang nagagawa ng paraan. Sagot nga ni Lawrence. Sana rin makapagbigay ang gobyerno ng trabaho sa publiko. Yung kahit walang natapos may work sila. May mga produkto at serbisyo na hindi kailangan ng degree. Sad pa ng dalaga. Hindi ka ba nakapagtapos ng pag-aaral? Takang tanong ng lalaki. Hindi Wala na akong magulang. Noong buhay sila hindi rin ako makapag-aaral kasi kulang pa sa gastusin. Pag-amin nga ni Ruby. Hayaan mo magpapadala ako ng mga tuturo sa'yo sa mansyon. Uso na ngayon ng ALS. Makakapagtapos ka na. Hindi mo kailangan pumasok sa school. Mag-focus ka lang kung paano mo ako mabibigyan ng anak. Gusto mo ba? Tuloy-tuloy nga na saad ni Lawrence. Mabilis na tumango na nga lamang ang dalaga bilang pagpayag. Oo naman. Gustong-gusto ko talaga makapag-aral. Maraming salamat Sir Lawrence. Nakangiting sagot pa nga nito. Natigilan naman ang binata nang mapagtanto kung gaano ka-cute nga kapag nakangiti ito. Hindi nito maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan nito. May problema po ba Sir Lawrence? Tanong nga ng dalaga. Wala naman. Sagot lamang ni Lawrence saka nag-iwas ng tingin. Dumaan muna sila sa may KFC para kumain dahil napansin ni Lawrence na panay ang kalam ng sikmura ng dalaga. Hiyang-hiya naman si Ruby dahil napakalakas ng tunog noon. Nakakahiya naman. Pasensya na po kayo, hindi po ako nakain simula po kanina Ibinayad ko lang po talaga ang 500 sa matandang yon. Nahihiyang sabi nga nito. Naiintindihan ko. Kung sobrang yaman ko lang talaga gaya ng mga sikat na artista o influencer, nag-donate na ako para sa mga nangangailangan. Alam ko namang kahirapan ang pinakamalaking problema ng mga mamamayan sa bansa. 20% ng kinikita ko ay binibigay ko sa charity. Nakalaan sa ibang another 80%. Saad ng lalaki. Mabuti pa kayo. Yung ibang mayayaman, sinusolo lang ang pera nila. Kahit alam nilang may mga taong nahihirapan sa buhay. Yung iba nga, sinasayang lang sa mga vlogs nila ang pagkain at gamit. Hindi iniisip na may mga taong nagugutom at kailangan noon. Sana, dinonate na lang. Komento nga ng dalaga. Sabay silang kumain sa loob habang nagkukwentuhan. Napatingin naman ang mga nakain dahil sobrang makarealidad ang kanilang topic. May mga humanga at mayroong napikon. Hayaan mo na sila. Iba-iba kasi tayo ng pananaw. Sad nga ni Lawrence. Salamat po na busog niyo ko, sabi ni Ruby. Umalis na nga sila roon pagkatapos kumain. Pagdating sa mansyon ay inasikaso na nga nila ang mga kailangang ayusin. Natigilan ng dalaga ng mapagtantong sa kwarto ng binata nilagay ang mga gamit ng dalaga. Dito ako matutulog? Kabadong tanong nga nito. Oo. Bubuo tayo ng baby, 'di ba? Kaya dito ka talaga matutulog. Paano tayo makakabuo kung bubukod ka ng kwarto, 'di ba? Sagot nga ng lalaki. Sa bagay, parang kinakabahan po ako Wala akong experience sa ganun, baka pumainis kayo sa akin. Nababahalang tanong pa nga ni Ruby. Hindi. Pwede mo namang pag-aralan yun. May ipapanood ako sa'yo mamaya. Seryosong sabi pa nga ni Lawrence. Hala sir, hindi po ako nanonood ng ganun Nahihiyang sagot nga ng babae. Kalma, wala namang ibang tao kundi tayo lang. Soundproof ang kwarto ko. Hindi mo kailangan mahiya sa akin, gagawin natin yun pagkatapos. Malumani na sabi ng lalaki.
Natatawa na nga lamang siya, nakyukyutan habang binibiro nga ang babae. Kahit kinakabahan, tumango na nga lamang si Ruby. Total, nagdesisyon na nga rin naman ang dalagang maging baby maker kahit nakaswal lang ang pananalita ni Lawrence, kinakabahan pa rin talaga ito. Matagal na panahon na nga nang uli itong makipagtalik. Akong bahala sa'yo, dugtong nga ng lalaki. Kinagabihan pagkatapos nilang kumain ay pinanood nga nila ang ilang videos. Nakakuha naman ng ideya si Ruby sa mga napanood. Kaya lang, pinangungunahan silang dalawa ng hiya. Kaya nagpa siya na nga lamang si Lawrence na maglabas ng maiinom na alak. Ubusin na lang natin to. Gusto rin kitang makilala ng lubusan para naman may alam ako tungkol sa'yo. Ganun ka rin kasi sa akin. Sabi nga ng lalaki. Sige po sir, sagot naman ng dalaga. Huwag mo na akong tawaging sir. Lawrence na lang para hindi nakakailang. Dito ka maupo sa lap ko. Gusto kong masanay tayo sa isa't isa. Malanding sabi pa nga ni Lawrence. Namula naman si Ruby at nahiya pero sinunod nito ang utos nga ni Lawrence. Naramdaman kaagad ng dalaga ang umbok nito. Inutusan ni Lawrence ang dalaga na ipaglagay ng alak sa baso. Ikaw nang magtagay sa akin. Hindi ko akalain na magtatagpo ang landas nating dalawa. Saad nito. Kaya nga, mabuti na lang talaga na iligtas mo ko. Bago pa masira ang buhay ko, gusto kong malaman ang tungkol doon. Sa kapatid mo, maaari ba? Biglang tanong ng dalaga. Oo, bata pa ako noon. Nag-asawa ng iba si mommy ko, yung stepdad ko na yon. Habang wala ang mommy namin, ginagawa ng hindi maganda ang nakababata kong kapatid. 12 anyos lang noon si Alice. Nahuli ko itong ginagalaw ang kapatid ko sa may CR. Kaya lang, nang tumawag ako ng pulis pagbalik ko, wala nang buhay ang kapatid ko. Nagtatago ang stepdad ko, pero nahuli rin. Nakakulong na ngayon. Hindi naman talaga mananaigang kasamaan eh. Seryosong kwento nga ng lalaki. Hindi nito akalaing magagawa nitong magkwento sa ibang tao. Dahil hindi naman talaga siya yung tipo na nag-open up. Marahil ay komportable nga ito sa dalago dahil sa alak na ininom nila. Hindi niya alam. Halos masuka naman si Ruby dahil doon lang nito natikman ang alak. Hindi ka ba umiinom? Pag-iba nga ng binata ng kwento. Hindi, ngayon lang. Natatawang sagot ng dalaga. Bad influence pa pala ako sa iyo eh. Saad nga ni Lawrence. Hindi nasa tamang edad na rin naman ako eh. Ayos lang na may experience ko, matutunan naman yung ganitong bagay. Hindi ko naman pamimihasain ng sarili ko eh. Masama kung magiging lasinggera ako. Seryosong tugon nga ng dalaga. Sa bagay, ikaw, gaano na ba katagal? Wala ang mga magulang mo. Bakit ikaw lang mag-isa ang nagtataguyod sa sarili mo? Napakabata mo pa. Saka, wala ka bang malapitang ibang tao? Kamag-anak? Kaibigan? Takang tanong ng lalaki. Grabe, nalito ako dun Ang dami mong tanong. Mag-iisang taon pa lang wala sila nanay at tatay. Namatay sila dahil bumangga ang sinasakyan nilang bus sa truck. Tapos wala naman akong mamanahin sa mga to. Mahirap naman kami. Pagkukwento ng babae. Kaya pala, sabi ni Lawrence. Oo, dahil mahirap lang talaga kami, wala rin silang kamag-anak. Nakakapagtaka nga pero wala talaga. Kaya wala akong malapitan. Yung mga kakilala ko naman, kinakapos rin at walang tiwala dahil maliit lang sinasahod ko. Tugon naman ni Ruby. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, mas napapanatag na nga sila sa isa't isa. Isinandal ni Lawrence ang katawan ng dalaga sa kanyang dibdib. Saka hinaplos ang mahabang buhok nito. Alam mo, ang ganda mo. Kaya nagtataka ako kung bakit wala ka ring boyfriend. Wala bang nanliligaw sa'yo? Curiosong tanong nga nito. Marami. Kaya lang hindi kasi yun ang priority ko eh. Gusto kong makausad ng kaunti para sa sarili ko muna. Tugon nga ng dalaga. Ito, tanong ko lang huwag mong isipin na ganun ang tingin ko. Kinakabahang sabi nga ng binata. Sige lang, itanong mo lang. Nakangiting sagot naman ni Ruby. Buti hindi mo naisipang ibenta ang sarili mo.
O kaya naman, hindi ka nag-boyfriend ng mayaman o matandang mayaman para hindi ka mahirapan. Kasi sa ganda mong yan, sa tingin ko kaya mo yun. Saad ni Lawrence. Kita mo naman kahit na sobrang hirap na ako sa buhay, hindi ko ginawa ang bagay na yun. Hindi kasi ako ganung babae. Nagkataon lang talaga na hindi ako makabayad talaga. Tapos yun pa lang sinasabi nitong hindi ko magugustuhan. Seryosong sabi ni Ruby. Naikuyom ng binata ang kamay. Hindi talaga nito gusto ang ganoon. Kung pwede nga lamang sanang pulbusin ang ganong mga klase ng tao, ginawa na nga niya para sa kanya. Salot ang mga to sa lipunan. Naiintindihan ko. Mabuti na lang pala at nagtagpo ang landas natin. Pero bakit naisipan mong pumayag? Paano kung dumating ang araw na magkaroon ako ng pamilya o asawa? Tanong ng lalaki. Eh di mas maayos. Masaya ako para sa'yo kasi magiging masaya ka na at deserve mo naman na sumaya. Wala akong magagawa ron. Buhay mo yan. Hinar mo lang naman ako para maging baby maker dahil kailangan ko ng pera. Yun ang realidad. Tugon nga ni Ruby. Tila nasakta ng dalaga sa sariling sagot kasi nangangarap itong maging una na makakakuha nga ng kanyang puri ay yung tamang lalaki na makakasama nito sa habang buhay. Pinaharap ni Lawrence ang dalaga, saka ito hinalikan sa labi. Sa tingin ko, hindi ko na kailangan ng iba. Sagot ng lalaki habang hinahalikan si Ruby ng sobrang lalim. Sigurado ka? Tanong nga ni Ruby. Tumango lang si Lawrence habang hinahalikan nito. Nauwi nga sa mainit na tagpo ang kanilang pag-uusap. Magdamag nga na ginamit nila ang kanilang katawan. Napagtanto ng binata na birhen pa pala talaga si Ruby. Iingatan kita habang akin ka. Seryosong sabi pa nga ni Lawrence. Aasahan ko yan. Seryoso at madamdaming sagot naman ni Ruby. Ginawa nila ang pinanood at nakailang round nga sila sa magdamag. Ilang beses pinuno ng lalaki ang perlas ng dalaga habang tumatagal na sasanay si Ruby sa lalaki at sa haba ng talong nga ng binata hanggang sa nakakasabay na nga ito sa galaw ni Lawrence. Magaling ka. Puri pa nga ng binata. Halos namula silang dalawa at pinagpapawisan ng todo sa kanilang ginagawa. Kinabukasan nagising silang walang saplot at magkayakap. Good morning. Masuyong bati ng lalaki. Good morning. Nakangiting tugon naman ng dalaga. Hinalikan ni Lawrence ang noon ni Ruby. Kinilig naman ang babae roon. Gustuhin man nitong pigilan ng sariling huwag mahumaling. Sa gwapong lalaki hindi nito nagawa. Nagugutom ka na? Tanong nga ng lalaki. Medyo lang. Nahihiyang sagot naman ni Ruby. Magpapadala ako ng pagkain kay Manang. Mauna ka na maligo. Saad nga ni Lawrence. Tumango si Ruby sa kapinilit tumayo pero natumba lamang ito. Kaya mo ba? Nasobra na ata ako kagabi. Natatawang sabi ng lalaki. Loko ka. Namula naman si Ruby roon. Sakay nalalayan ni Lawrence ang dalaga hanggang sa kinarga na nga nito ang babae at hinatid sa CR. Mabuti na lang magaan ka. Nakangiting sabi nga ni Lawrence. Naligo si Ruby pero hindi nakatiis ang binata. Sabay na nga ako. Ganun rin naman eh. Nakita ko na naman lahat. Natatawa pa nga nitong dagdag. Nahihiyang tumango na nga lamang ang dalaga at hinayaan ito. Nagsabon silang dalawa at naglagay ng shampoo sa isa't isa. Ang normal na kilos nila na uwi sa mainit na tinginan at halikan. Akala ko ba maliligo lang? Natatawang po na ni Ruby. Maliligo nga. Nagiinit ako eh. Sagot ng binata. Natagalan sila sa pagligo at nauwi sa mainit na pagtatalik. Nakaramdam ng matinding pagod ang dalawa. Habang tumatagal mas nagiging masaya ang buhay ni Lawrence simula nang dumating ang dalaga. Tila nagkaroon ng kulay ang boring niyang buhay. Mabuti na lang nakilala kita. Medyo sumaya ako. Kumpara noon puro lang trabaho. Wala man lang thrill. Sad pa nga nito.
Baka kaya pinagtagpo tayo. Biro pa nga ni Ruby. Kinabig naman ito ni Lawrence sa kinalikan sa ilong. Baka nga, malanding tugon pa nga ng lalaki. Matapos nilang kumain, pumasok na nga sa trabaho si Lawrence. Naiwan naman sa mansyon ng dalaga. Nagulat si Manang Teresa nang makita ito. Kinuwento naman ni Ruby ang buong nangyari. Opo, kaya nga po ako nandito eh. Hindi ko akalain na tutulungan ako ni Lawrence. Ultimo pagtawag ko ng sir, ayaw niya. Tapos, tinanggap ko yung alok nito. Kailangan ko kasi talaga ng pera. Isa pa, handa naman ako magkaanak eh. Kahit hindi na ako magkaasawa. Seryosong sabi pa nga ni Ruby. Napailing na nga lamang ang mayordoma. Pero naiintindihan nito ang sitwasyon ng babae. Nababahala lang si Manang Teresa na baka isa nga sa dalawa ang masaktan sa larong pinasok nila. Bahala na po, basta gagawin ko na lang po ang best ko. Kung sakali mang dumating yung babaeng itinakda ng Diyos para kay Lawrence, handa akong ibigay ito. Basta, mabisita ko ang bata, ayos na po ko. Dagdag pa nga ni Ruby. Bandang hapon, dumating si Lawrence na may dalang pasalubong. Natuwa naman ang dalaga at niyakap ito. Nagulat ang binata pero hinayaan na nga lamang rin nito. Marahil, nasasanay na nga rin sila sa isa't isa na animoy parang tunay na magkasintahan. Minsan pa nga, parang mag-asawa. Kamusta ang maghapon mo? Tanong nga ni Lawrence. Ayos naman, si Manang Teresa, ang binulabog ko wala akong makausap eh. Kwento nga ni Ruby. Baka wala nang magawa si Manang kundi makipagchismisan sa iyo ah. Biro pa nga ni Lawrence. Hindi ah, kahit may ginagawa nga ito natulong ako eh. Habang nakikipagkwentuhan. Seryosong sabi ng dalaga. Napangiti naman si Lawrence. Niyakag nito ang dalaga sa pool area. Doon tayo sa pool. Gusto ko mag-relax. Hindi muna ako maliligo, gusto ko lang talagang magpahinga. Baka mamatay naman ako kapag naligo ka agad. Sad nga ni Lawrence. Sige, sakto. May pinamili si Manang ng mga karne. Ihaw tayo? Kahit ako nang mag-ihaw. Relax ka lang dyan. Masiglang sabi pa ng dalaga. Natawa na nga lamang si Lawrence. Saka tumango. Nagtungo sila sa pool area at ginawa nga ang nais ni Ruby. Ang sarap pala ng pakiramdam ng may kasama. Nakakalungkot kasing mag-isa. Pero ilag naman akong humanap noon. Biglang sabi nga ni Lawrence. Siyempre, galing ka sa trauma eh. Kahit sino naman talaga. Hayaan mo na. Ngayon na may kasama ka na. Dito lang muna ako sa tabi mo. Hanggang gusto mo. Nakangiting sagot ni Ruby. Napangiti ang lalaki sa kilig. Bumilis ang tibok ng puso nito habang pinagmamasdan si Ruby na nag-iihaw. Sobrang lakas ng karisma nito kaya hindi mapigilan ni Lawrence. Nalapitan ng dalaga para halikan. Tinugunan naman ito ni Ruby. Baka masunog yung iniihaw ko. Natatawang sabi ng dalaga. Kumalas naman sa halik ang binata habang napapailing. Naadik na ata ako sa'yo. Biro pa nga nito. Bahala kang maadik. Natatawang tugon naman ni Ruby. Sabi mo yan ha? Nakangiting sagot ni Lawrence. Matapos nilang mag-ihaw, nagpasya na nga silang maligo kaya lang sa pag-dive ni Ruby, sumala ang dive nito. Nauntog ang dalaga sa ilalim ng tiles ng pool at dumugo. Nawala ng malay ang babae at mabilis namang tumalon si Lawrence para sagipin ito. Asar, bakit ba kasi nagyakag pa ako? Natatarantang sabi ng lalaki. Agad tinawag ng binatang mayordoma at dinala nila kaagad sa ospital si Ruby para magamot. Hindi naman mapakali si Lawrence habang hinihintay ang resulta. Dok, kamusta po si Ruby? Kabadong tanong nga nito. Nakaramdam ng pagka-guilty ang binata dahil ito ang nagyakag. Naiinis tuloy ito sa sarili. Sumagot ang doktor na nasa maayos na kalagayan naman ng babae kaya nakahinga ng maluwag si Lawrence. Mabuti na lang. Kung hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. Aniya sa mababang boses. Samantala, sa VIP room, pinuntahan ng binata ang dalaga at pinagmasdan nito. Hinawakan nito ang kamay ni Ruby
Saka hinalikan. Labis ang kabang nararamdaman ng lalaki. Mabuti na lang at nagising na ito. Ayos ka lang ba? Kamusta ang pakiramdam mo? Sorry, sana hindi na nga kita niyakag. Sad nga ng lalaki. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sorry, nag-alala ka tuloy. Mahina ang boses na sagot ni Ruby. Halatang nangihina pa nga ito. Magpagaling ka na sa mansyon. Pwede na raw tayong lumabas. Saad ni Lawrence. Mabuti naman. Ayokong dumagdag pa yun sa gastos mo eh. Seryosong saad nga ni Ruby. Baliw. Ayos lang. Pera lang yun. Kung kinakailangan basta ikaw handa akong gumastos. Seryosong sagot nga nito. Napangiti naman si Ruby. Lumalabas na nga sila ng ospital at umuwi sa mansyon. Mas lalong naging sweet at maalaga si Lawrence sa dalaga. Nang mangyari ngayon, na-realize ni Lawrence na mahalaga na nga rin si Ruby para sa kanya. Baliktad yata ah. Parang ako tuloy ang nag-hire sa'yo. Ikaw kasi ang nag-effort eh. Natatawang po na ni Ruby. Hayaan mo na. Nagigilty pa rin ako. Sagot nga ni Lawrence. Huwag mo nang isipin yun. Ganun naman talaga eh. Kasalanan ko pati. Wala kang kasalanan. Paula-ulaga kasi ako mag-dive eh. Feeling swimmer, ayun. Nag-swimming tuloy sa tiles. Natatawang biro ng babae. Hinatak naman ito ni Lawrence at hinalikan sa noo. Gumaan ang pakiramdam ng binata sa pagbibiro ng dalaga. Salamat sa pag-intindi at sorry ulit. Saad nito. Sa mga nakalipas na araw, bumalik si Lawrence sa pagtatrabaho. Balik na naman sa boring na buhay si Ruby, kaya nagpa siya itong mag-live selling. Binigyan kasi ni Lawrence ang dalaga ng allowance para hindi ito nagmumukhang ewan. Hindi ko ito pang shopping. Gagamitin ko to sa maayos. Ayoko namang masayang ang pera. Saka ako nawawaldasin kapag galing na sa sarili kong pawis. Pagkausap nga ni Ruby sa kanyang sarili, gumawa ang dalaga ng dishwashing liquid at homemade na sabon na natutunan nga nito sa isang page. Naisipan rin ng dalagang magbenta ng frozen foods o anumang pwedeng i-online sell. Nalilibang ito sa ginagawa. Noong una ay mababa ang benta hanggang sa unti-unti yung nag-boom. Ang galing ko talaga! May puhunan akong 10,000 naging 30,000 na. Tuwang-tuwa na sigaw pa nga ni Ruby. Halos isang buwan at kalahati na nga rin itong ginagawang bagay na yon. Hindi nito pinaalam sa binata. Hanggang sa isang araw nalaman niyo ng lalaki. Kaya pala wala akong makitang bagong gamit sa'yo eh. Nagnenegosyo ka na pala ah. Nakangiting po na nga ni Lawrence. Siyempre naman no, ayoko namang magwaldas ng pera para sa walang kwentang bagay. Tutal, binigyan mo ako ng opportunity. Bakit hindi ko gamitin ng maayos? Sayang ang income para sa future. Kung sakali mang dumating yung babaeng nakatakda para sa'yo, hindi ako kawawa. Seryosong sabi nga ni Ruby. Natigilan si Lawrence at tila nasaktan. Naisip nito na yun pala ang dahilan ng babae. Imbes na isipin nito na wala nang balak ang lalaking maghanap ng iba, yun pa ang nasa isip niya. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Tipid na sagot na nga lamang ni Lawrence at dismayadong boses nito. Napansin naman ni Ruby na tila wala ito sa mood. Naisip ng babae na baka pagod lang ito sa trabaho kaya hinayaan na nga lamang muna niya si Lawrence. Kaasar yun ah. Hindi man lang nahalata na nagtatampo ko. Naiinis na bulong ni Lawrence. Ilang beses pinaramdam ng binata ang pagkadismaya sa dalaga kahit sa harap ng pagkain. Bakit ayaw mong kumain? Ang sarap kaya ng luto ni Manang oh. Natutuwang sabi pa ni Ruby. Ganado ito sa pagkain samantalang walang gana ang lalaki. Wala akong gana. Nakakainis kasi yung kakilala ko eh. Hindi marunong makiramdam. Pagpaparinig pa nga ni Lawrence. Makiramdam saan? Ano ba yung kakilala mo manghuhula? O malakas ang pakiramdam? May third eye? Pangbabara pa nga ni Ruby. Ewan. Naiinis na sagot ni Lawrence. Tumayo ito. Tinapos naman ang dalaga ang pagkain.
Nagpasya si Lawrence na maupo sa sofa at tumidlip. Napangiti ito nang magsimulang maglambing. Si Ruby, bakit ka ba nagiging grumpy? Daig mo pa ang menopause na matandang babae ah. Natatawang sabi ng dalaga. Huwag mo kong asarin, manhid. Naiinis na sabi naman ni Lawrence na parang teenager. Hindi naman yun naintindihan ng dalaga. Hinalikan kasi nito ang bibig ni Lawrence. Tinugon na naman ni Lawrence ang halik nito. Sabay na tumibok ng malakas ang kanilang puso. Yumakap ang binata sa batok ng dalaga at mas diniin ang sarili nito. Namiss kita. Tila nahihibang na sabi ni Ruby. Ako rin. Tugon naman ni Lawrence. Dinala ni Lawrence ang dalaga sa kanilang kwarto at doon inangkin. Nawala ang tampo nito rito. Sa paglipas ng mga araw, tila mas napapalapit ang dalawa sa isa't isa. Not only physically but also emotionally. Ganyan nga. Nasisiyang sad ng lalaki habang gumagalaw ang dalaga sa ibabaw nito. Samantala, lumipas nga ang ilang buwan at napansin nila ang pagbabago sa tiyan ng dalaga pati na nga rin sa kilos nito at hilig. Gusto ko talaga ng strawberry jam at strawberry na taho eh. Request nga nito. Madalas itong maghanap ng pagkain at prutas, bagay na kinakataka ni Lawrence. May napapansin na talaga ako sa'yo. Buntis ka ba? Tanong na nga ni Lawrence. Ha? Baka, hindi na kasi ako dinadatnan eh. Oo nga. Seryosong sabi ni Ruby. Kaya naman, nagpa siya itong magpiti. Lahat yun ay positive ang resulta. Yes, magiging tatay na ako. Kailangan mo nang magpa-check up. Natutuwa at excited na sabi pa nga ni Lawrence. Tumango naman ang dalaga. Sinamahan ito ni Lawrence sa ospital para magpa-check up at nagpa-lab test nga ang dalaga at ultrasound. Laking tuwa nila nang malamang quintuplets ang dinadala ng dalaga. Seryoso? Blessing na sobra at nag-uumapaw. Manghang sigaw pa nga ni Ruby. Hindi naman makapaniwalang binata sa nalaman. Grabe ang swerte natin. Nakangiting sabi nga nito. Labis ang sayang nararamdaman ng dalawa. Lalo na nang malamang mag-aapat na buwan na nga ang quintuplets. Sinabi nga rin ng babae at lalaki ang magiging anak nila. Bihira yun na. Thank you God talaga. Tuwang-tuwa na sabi ni Ruby. Grabe no. Halos mapatalon sa tuwa na sabi ni Lawrence. Namili nga sila ng mga newborn na gamit at inihanda na kaagad ang magiging kwarto ng mga bata. Sobrang excited si Lawrence at doble ingat rin ito kay Ruby. Lahat ng nais ng dalaga, ibinigay nito. Samantala sa business party, maraming tao ang dumalo. Kahit na ayaw isama ng binatang babaeng buntis sa party, wala itong magawa. Ayaw nitong iwanan ito sa bahay mag-isa. Gusto ni Lawrence maging hands-on sa pag-aalaga sa dalaga. Hindi ba nakakahiya? Puro sosyalista ang nandito, mga negosyante at mayayaman. Sad nga nito. Hindi, wag ka mag-alala. Sagot nga ni Lawrence. Ang dami palang nakakilala sa'yo rito ah. Ang laki ng network mo ah. Natatawang sabi ng dalaga. Tumango lang ang binata at nakipag-usap sa mga investors at kliyente. May lumapit naman kay Ruby na isang foreigner. Hi, bati nga ni Nicolas. Hello. Alin lang ang sagot naman ng dalaga. Bakit mag-isa ka? Tanong nga ng lalaki. Hindi pa man nakakasagot si Ruby ay may dugtong na kaagad ito. Ang ganda mo, blooming na blooming, para kang Diyosa ng kalangitan. Puri nga nito. Doon lang kasi nakakita ang binata ng Filipina na sobrang ganda. Yung akala mo Diyosa talaga, kahit kasi buntis ang dalaga, hindi yun masyadong halata. Sexy pa rin ito at mas lalong gumaganda. Salamat. Half ka? Tanong ni Ruby sa nahihiyang boses. Oo, half Phil-Am. Seryosong sagot ni Nicolas.
Nagkwentuhan silang dalawa at nauwi sa tawanan. Sa ganoong estado sila naabutan ni Lawrence. Nakaramdam tuloy ng selos ang binata. Ruby, tawag nga nito sa pangalan ng babae. Malamig at nakakatakot. Andyan ka na pala. Tapos ka na bang makipag-usap sa mga kliyente? Nakangiting tanong ng dalaga. Oo, tara na umuwi. Yakag nga nito. Kumunot ang noon ni Nicolas at akala kasi nito ay walang kasamang dalaga. Nakaramdam ng pagkadismaya ang lalaki sa pag-aakalang taken na ito. Paalam. Salamat saad pa nga ni Ruby kay Nicolas na parang wala namang mali siya para sa kanya. Tangulang ang sinagot ng binata. Samantala sa biyahe nagiinit ang ulo ni Lawrence sa tuwing naaalala kung paano makipagtawanan at ngumiti si Ruby sa kausap nitong foreigner. Napansin naman ni Ruby na bad mood nga si Lawrence kaya hindi na nga lamang niya ito muna kinakausap. Sinong lalaking yun? Tila galit pa nga nitong tanong. Hindi na ito nakatiis pa at hinampas pa ang steering wheel. Kinabahan naman si Ruby doon. Alam niyang naging dahilan kaya pala nagagalit ito ay yung pakikipag-usap niya kay Nicolas. Ha? Nicolas raw ang pangalan eh. Nakakwentuhan ko lang naman. Kinakabahang sagot ng babae. Sa susunod ayoko nakikita ka nakikipag-usap sa kung kani-kanino. Bumabalik ang trauma ko. At isa pa, tandaan mo buntis ka. Matigas ang boses na sabi nga ni Lawrence. Nasaktan naman si Ruby sa sinabi nito at naluha. Hindi kasi nito gusto na sinabihan siya ng ganun. Parang iba ang epekto. Bakit ka umiiyak? Tanong ng lalaki. Biglang humupa ang galit nito at naawa nga kay Ruby. Nakakainis ka. Alam mong hindi ako ganung klase ng babae. May prinsipyo ako sa buhay kahit papano. Hindi ako malandi. Sa'yo nga lang ko nagpagalaw eh. Naiiyak na sagot pa nga ni Ruby. Nakonsensya naman si Lawrence. Hininto nito ang sasakyan at niyakap ang babae. Sorry, ayoko lang naman talaga ng ganun eh. Naarangkada ang trauma ko. Mahinahong sabi naman ni Lawrence. Panay naman ang hikbi ni Ruby. Napagtanto nilang dahil yun sa hormones ng buntis, kaya iniwasan na nga ni Lawrence magsalita ng hindi maganda dahil baka maapektuhan pa ang pagbubuntis nito. Oo na, basta wag mo akong pag-isipan ng masama. May kontrata tayong pinirmahan. Hindi ko yun babaliin. Sagot nga ng dalaga. Nakaramdam naman ng inis si Lawrence nang mabanggit ang kontrata. Hindi nito maintindihan ng sarili. Pag yun talaga ang usapan, mainit ang ulo ng binata pero pinilit nitong pigilan ang sarili para di umiyak ulit. Si Ruby. Okay, Anya. Biyernes ng gabi, nagkaroon ng birthday party sa mansyon dahil kaarawan ni Lawrence. Ipinaggawa naman ito ng cake ni Ruby. Labis ang tuwa ng binata sa cute nitong cake. Ikaw ang may gawa niyan? Tanong nga nito. Oo, pangit ba? Hindi ako marunong eh. Gusto ko lang magkaroon ng espesyal na regalo para sa'yo. Happy birthday. Nakangiting sabi ng babae. Namula naman ang tenga ni Lawrence sa sobrang tuwa. Salamat. Nakangiting sagot nito. Nagkainan sila roon. Hindi naman na maaaring uminom ang dalaga kaya sa mga kaibigan na nga lamang ni Lawrence nakipag-inuman ang lalaki. Nalasing ito at muling inangkin si Ruby. Ikaw talaga. Kahit buntis na ako talaga Natatawang sabi pa ng babae. Hindi ko alam habang natagal na atrak ako sa'yo lalo eh. Nakakabaliw ka. Gustong gusto kitang nilalambing. Sabi ni Lawrence sa lasing na tono. Kinilig naman si Ruby dito. Saka yumakap sa lalaki. Nakatulog silang walang saplot. Nagising na nga lamang ng madaling araw ang binata at dinamitan ng babae. Hindi ka pwedeng matulog ng walang saplot, Ruby. Baka magkasakit ka. Ang mga anak natin. Bulong nga nito sa masuyong boses. Sa paglipas ng mga araw, mas naging malambing ang babae sa binata. Nasasanay na rin si Lawrence sa ganoon at hinahanap-hanap na nga ang lambing nito.
Naglalambing ka na naman. Baka maadik ako sa'yo at maangkin na naman kita. Biro pa nga nito. Huwag ka nga. Masyado kayo ang init-init. Hindi ko alam baka epekto rin ito ng pagbubuntis. Sagot nga ng babae. Nagpunta nga sila ng mall para maggala at mamili. Tuwang-tuwa naman si Ruby dahil marami na nga naman silang naiuwi. Satisfied rin ito sa cravings at mga nais gawin. Simula nang magbuntis ang dalaga, ay nag-hire na ito ng tauhan para sa business na itinayo. Mukhang kumita ka ng 7 digits ah. Puna pa nga ng binata. Medyo, natatawang sagot nga ni Ruby. Napahanga nito ang binata. Talagang madiskarte ang babae. Hindi nito sinasayang ang pera. Masaya si Lawrence para rito. Malapit na ring makatapos ng senior high ang babae. Tapos na ito sa junior high school sa ALS. Alam mo hanga talaga ako sa'yo. Napagsabay-sabay mo lahat, pag-aaral, pagnenegosyo, tapos pagiging baby maker ko pa at parang asawa. Bulong pa nga nasabi ni Lawrence. Siyempre, sanay kasi ako sa hirap eh. Kaya pinangako ko sa sarili ko noon. Kapag nakahawak talaga ako ng pera, gagamitin ko sa tama. Magnenegosyo ko, ganun. Nakangiting tugon pa ng babae. Ang galing. Bihira ang babaeng may ganyang mindset. Yung iba gusto lang na nagwawaldas. Shopping rito, shopping doon. Kain dito, kain doon. Kahit walang matira. Yung iba mangungutang pa talaga para sa luho. Mayaman sa Facebook pero sa personal hindi. Komento nga ni Lawrence. Alam mo ikaw, chismoso ka. Bakit mo alam yan ha? Natatawang puna pa ni Ruby. Hindi ah. Bihira nga lang ako nakakabasa sa FB at nag-oobserba sa paligid. Sagot ng lalaki. Oo na. Pero totoo yan. May mga ganoong tao talaga. Kaya sila nagsasuffer. Hindi kasi nila pinag-iisipan ng bukas. Basta, nakagawa o nakukuha nila ang gusto nila. Kahit bukas nga na. Sabi naman ng babae. Kumain sila sa mang-inasal dahil yun ang request ni Ruby. Hindi naman nakalain ni Lawrence na sa sobrang sarap ng pagkain doon. Nasanay kasi ito sa KFC, Shakey's, McDo, and Jollibee. Masarap pala. Napa-order tuloy ako ng only rice kahit regular order na. Dito na ako kakain sa susunod. Sad pa ng binata. Tipid rito kung tutuusin. Nagmahal sila pero ayos lang. Kasi only rice naman. Mahal kaya ang bigas. Be practical. Magkano kaya ito sa iba, diba? Sad pa ng dalaga. Napagtanto naman ni Lawrence na may punto ito. Bumili muna sila ng pizza bago nagpasyang umuwi. Nag-movie marathon sila sa mansyon habang nakain kinagabihan. Attend ako ng birthday party ni Lolo. Gusto mo bang sumama? Biglang tanong ng lalaki. Kailan? Kunot noong tanong naman ng babae. Next week. Sa Norway yon. Sasama ka? Kaso baka mapaano ang baby natin. Nababahalang tanong pa ni Lawrence. Ayokong mag-take ng risk. Kahit gusto kong sumama, dito na lang siguro ako. Mahirap na. Baka mapahamak pa ako sa biyahe. 5 kaya itong daladala ko. Saad ni Ruby. Babawi na lang ako kapag nakapanganak ka na, promise. Sabi naman ni Lawrence. Tumango naman si Ruby. Sa nakalipas na mga araw, mas naging masaya ang dalawa. Panay ang bonding nila at siping. Hanggang sa umalis na nga si Lawrence, halos hindi ito nagpaparamdam kay Ruby. Kakainis naman yung lalaking yun. A-attend lang ng birthday. Hindi pa nagchat-chat. Hindi man lang nag-o-open. Umay. Reklamo talaga niya. Nakakainis. Baka naman may babae na yun doon. Dugtong pa nga nito. Napagtanto naman ito na hindi nga pala dapat siya nagsiselos o nababahala. Lalo pa at nasa kontrata naman nila yon. Nakaramdam ng habag si Ruby dahil nagugustuhan na nga nito ang lalaki. Hindi man ito aminin. Alam nito sa sarili. Nakakainis. So paano na? Ako lang yata ang nahulog sa amin eh. Paano na ako pagkatapos? Naluluhang sabi nga ng babae. Dumagdag pa yung
Makita nitong picture ni Lawrence na may kasamang ibang babae sa Norway. Sobrang clingy ng babae rito base sa captions ng sikat na magazine na nagtag. Nagda-date na nga raw ang dalawa. Nakakainis, hindi man lang sinabi na mapapaaga ang lahat. Hindi na sana ako nag-effort pa. Kung sa iba lang rin pala ito mapupunta. Kaya pala hindi nagpaparamdam eh. Sasabihan pa ako ng malandi. Siya naman pala yung malandi. Galit na sabi ni Ruby. Natagalan si Lawrence sa ibang bansa dahil sa negosyo. Kasosyo nito, si Flair, ang kasamang babae sa picture. Gustuhin man itong ipakorek ang captions, hindi naman niya magawa dahil kasama yun sa promotions ng collaboration. Natatagalan pa ako. Kamusta na kaya si Ruby? Namimiss ko na siya. Ani pa nga ng lalaki sa sarili. Lunes ng umaga, nang manganak nga ang babae, ibinalita yun ng mayordoma kaya agad umuwi si Lawrence. Tuwang-tuwa ito nang makita ang quintuplets na pinangalanan nilang Sky, Roche, Alexander Xavier and Mark. Ang cute nilang lahat. Saad nga ni Lawrence. Hindi naman nakibo si Ruby dahil masama pa rin ang loob nito. Hindi naman alam ni Lawrence na galit ang babae, akala nito pagod lang siya. Ayos ka lang ba? Magpahinga ka na muna. Saad ng lalaki. Oo, malamig at tipid na sagot naman ni Ruby. Naging abala sila sa pag-aalaga sa quintuplets. Nagbe-breastfeed kasi ang babae kaya lagi itong pagod. Sinigurado naman ni Lawrence na may mapagkukunan nito ng gatas, kompleto sa vitamins at kailangan si Ruby. Thank you, binigyan mo ako ng maraming anak. Natutuwa at masuyong saad pa ni Lawrence. Walang anuman. Malamig na tugon nga ni Ruby. Hindi rin ito gumanti sa yakap ng lalaki. Naintindihan naman ni Lawrence na pagod ito sa kagigising sa madaling araw. Kaya nag-hire na nga ito ng yaya ng mga sanggol. Magpahinga ka na. Aniya, sa mababang boses. Saka humalik sa noon nito. Lumabas si Lawrence para mag-asikaso ng mga mahahalagang dokumento sa trabaho. Nang maiwan nga si Ruby, panay ang iyak ng babae. Yun lang naman ang gusto mo, di ba? Ang mga bata, ang magkaanak. Malapit nang matapos ang role ko. Sana kapag umalis ako maging masaya ka. Anya habang naiiyak. Sobrang nasasaktan ng babae. Minahal kasi nito ang lalaki. Wala namang kaalam-alam si Lawrence sa balak na pag-alis ni Ruby. Hanggang sa magwawalong buwan na nga ang mga sanggol. Paalam, babalik ako kapag ayos na si mama. Mag-move on muna ako, mga anak. Sorry na sa kontrata na kapag 8 buwan na kayo, pwede na akong umalis. Pwede ko rin kayong bisitahin at hiramin. Saad nga ng babae habang umiiyak. Wala noon si Lawrence. Tanging liham lang ni Ruby ang naiwan. Nagpa siya itong magtungo sa Korea para doon ituloy ang negosyo. Mag-aaral rin si Ruby sa Seoul National University ng kolehiyo. Samantala halos magwala naman si Lawrence nang mabasa ang liham ni Ruby. Hindi kasi nilagay nito kung saan pupunta. Mahal na rin nito ang babae kaya lang hindi pa nito naamin. Hanggang sa huli na ang lahat. Ito rin kasi ay dahil sa collaboration nila ni Flair para sa negosyo. Ruby naman, sana naman hihintay mo ko. Galit na sigaw nito. Pinagbabato ng lalaki ang mga gamit. Agad namang lumapit si Manang Teresa at sinabi ang nalalaman tungkol sa pag-alis ni Ruby. Tila binuhusan naman ng malamig na tubig si Lawrence. Nang malaman na nahulog na nga sa kanya nang tuluyan si Ruby. Pareho sila pero walang maayos na pag-uusap o aminan. Anong gagawin ko? Ayoko mawala ito sa akin. Pakiramdam ko mababaliw na naman ako, Manang. Gusto ko na si Ruby pero hindi ko pa naamin sa kanya. Naiiyak na nga nasabi ni Lawrence. Pinayuhan naman ito ng matanda. Nahanapin ang babae. Lumipas ang ilang buwan, patuloy pa nga ring pinaghahanap ang babae.
Mga buwisit, hanapin nyo. Huwag kayong babalik hanggat hindi nyo nasasabi kung nasaan si Ruby. Galit na sigaw ng lalaki sa mga tauhan. Hindi na nga ito makapag-concentrate sa trabaho. Pati nga ito ay naghahanap rin sa babae. Hanggang sa may nag-share ng pictures ni Ruby sa mga friends ni Lawrence sa Facebook. Nasa Korea ka lang pala. Halos halughugin ko ang buong mundo. Kaya pala hindi kita makita. Samantala sa office agad tinawagan ng lalaki ang sekretarya na nasa kabilang building. Marie, ipag-book mo ako ng ticket. Gusto kong pumunta ng Seoul. Saad nga ng lalaki. Sa kabilang banda tuwang-tuwa si Ruby sa naging achievement dahil Dean Lister nga ito sa Seoul National University bilang business management student. Marami namang naging proud dito. Salamat. Anya sa mga taong bumabati sa kanya ng congratulations. Hindi pa man sila gagraduate pero may awarding na para sa mga may honors. Dumating naman si Lawrence sa university at agad nilapitan si Ruby nang mapag-isa ito. Anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ng babae. Hindi pa rin pala nagbabago ang pagtingin nito kay Lawrence. Bumibilis pa rin ang tibok ng kanyang puso at nandoon pa rin ang matinding pananabik. Galit ang mukha ng lalaki nang harapin ito. Bakit ka umalis? Bakit hindi mo ko hinintay makauwi? Alam mo ba kung gaano mo ako ginalit? Madilim ang mukhang tanong ng lalaki. Bakit ka magagalit? Nakalagay sa kontrata natin na kailangan ko nung umalis pagkatapos ng kontrata. Bibisita naman ako sa mga bata. Nilagay ko sa liham. Sagot ni Ruby. Sa mga bata? Paano ako? Sa ilang buwan nating hindi magkasama ni minsan ba? Naalala mo ako na miss? Tanong nga ni Lawrence. Ano bang ginagawa mo rito? Kasama mo si Flair? Tanong nga ng babae. Napailing si Lawrence sa narinig. Kaya ka ba umalis dahil nagsiselos ka? Sagutin mo ang tanong ko. Naniwala ka ba sa mga bali-balita? Pagdidiin pa nga ni Lawrence. Paano kung sabihin kong oo? Nagsiselos nga ako. Wala naman akong magagawa, di ba? Masaya ka na sa iba. Malungkot na saad ng babae. Hinalikan ito ni Lawrence sa sobrang tuwa. Saka ito niyakap ng mahigpit. Wala akong gusto kay Flair. Business partner ko lang siya. Hindi ko lang makorek yung mga captions sa tag post dahil kasama yun sa promotions ng collaborations ng aming brand. Sorry, hindi ko nasabi kagad sa'yo. Tugon ng lalaki. Totoo? Hindi makapaniwalang tanong ni Ruby. May parte sa puso nitong labis na siyahan sa nalaman. Nabawasan ang lungkot at sakit na nararamdaman. Para saan ang yakap at halik? Tapos na ang kontrata. Nagtatakang tanong pa ng babae. Hindi mo pa ba alam? Hanggang ngayon? Simula nang magselos ako sa inyo ng Lecheng Nicolas na yun, gusto na kita. Sa tinagal-tagal nating magkasama, Ruby, minahal kita. Hanggang ngayon, para akong mababalo nang umalis ka. Kulang na lang, ipahalughog kita sa buong mundo. Seryosong pag-amin ni Lawrence. Totoo bang sinabi mo? Hindi ba ako nananaginip? Hindi makapaniwalang tanong ni Ruby. Kinagat pa nito ang daliri para lang malaman kung nananaginip ba o hindi. Natawa naman ang lalaki rito. Hindi ka nananaginip. Totoo lahat ng sinabi ko. Seryosong sabi ni Lawrence sa kaniyakap ang dalaga. Huwag ka nang lalayo. Namimiss ka na ng anak natin. Hindi mo na kailangan gawin yun. Tapos na rin ang collaboration. Sa'yo lang ako, Ruby. Dugtong pa nga ni Lawrence. Gusto rin kita. Gustong gusto. Dito ko lang nalaman na mahal na pala kita. Nasaktan ako nung nakita nga kita na may kasamang iba. Hindi ko akalain na mamahalin kita ng sobra. Akala ko natagpuan mo na yung other half mo. Akala ko si Flair yun. Seryosong pag-amin ni Ruby. Hindi. Para sa akin, ikaw lang. Walang iba. Sagot naman ni Lawrence. Muli silang naghalikan at umalis roon. Nagtungo sila sa inuupahang kondo ni Ruby. Nagamit nito ang kinikita sa negosyo at perang kabayaran sa kontrata nila ng lalaki.
Wala ka bang dinalang lalaki rito habang wala ko? Nakataas ang kilay na tanong pa nga ng lalaki. Ano ka ba, baliw? Bakit ako manlalalaki? Busy ako sa pag-aaral at negosyo. Iniisip ko pa ang mga bata. Sagot ni Ruby. Mga bata lang ba? Hindi talaga ako kasali. Araya, maarteng sabi pa ni Lawrence. Baliw. Puna naman ni Ruby. Baliw sa'yo. Pilyong sagot naman ni Lawrence. Muli silang naghalikan na animoy na miss ng sobra ang isa't isa. Unti-unti rin nilang tinatanggal ang kanilang suot hanggang sa wala na nga silang saplot. Namiss ko to. Nakangiting sabi ni Ruby. Namumula ang kanyang mukha habang nakikipaghalikan sa lalaki. Mas lalo naman ako. Tugon ni Lawrence. Naghalikan sila ng todo hanggang sa mauwi sa mainit na salpukan ng kanilang katawan. Nakailang rounds nga sila sa magdamag. Kinabukasan, nagpa siyang lalaking bumili ng mansyon sa Korea para doon tumuloy habang tinatapos ni Ruby ang kurso nito. Sinundo ng lalaki ang quintuplets para dalhin sa nabili nila na bahay sa Korea. Thank you sa suporta. Akala ko pa uuwiin mo ko eh. Sad pa nga ni Ruby. Bakit ko naman puputulin ang pangarap mo? Masaya nga ako na unti-unti mo nang natutupad yun eh. Nagagawa mo ang gusto mo. Bagay na nakaka-proud bilang partner mo. Nakangiting sabi nga ni Lawrence. Opisyal na nga silang magkasintahang dalawa. Sa wakas, pareho silang sinusuportahan ang isa't isa sa lahat ng bagay. Kinilala silang most successful couple sa buong Korea dahil roon. Samantala, nakikipaglaro naman sila Lawrence at Ruby sa kanilang mga anak. Panay ang tawa nila Sky at Mark. Huwag kayong masyadong maglilikot mga anak, baka mabago kayo dyan. Paalala ng babae. Sumagot naman ang mga bata. Opo mami, play-play lang po kami. Ang sarap po kasi mag-play-play po dito eh. Nag-cuddle naman sila sa kama habang naglalaro ang mga bata. Bantayan mo yung mga bata. Ako ang binabantayan mo eh, mamaya may mauntog sa mga yan. Sad nga ni Ruby. Bakit hindi tayong dalawang mag-alaga? Nakataas ang kilay. Natanong naman ni Lawrence. Inaantok ako. May exam pa ako bukas. Huwag kang mag-alala, babawi ako. Sagot ng babae. Napailing na nga lamang si Lawrence at hinayaan itong magpahinga. Simula nang magpasya silang buuin ang pamilya, nagsikap sila na magtulungan at mag-give and take. Kaya kahit lumipas ang ilang buwan at panahon, hindi naman sila masyadong nag-aaway. Good night. Ako munang bahala sa mga anak natin. Sad ng lalaki at hinalikan nito sa noo. Thank you sa pag-intindi ah. Mahal na mahal kita. Sagot ni Ruby. Mas mahal kita. Magpahinga ka na. Good luck sa exam mo, mahal. Malambing na sabi ni Lawrence. Yumakap ito saglit sa babae bago nag-focus sa pagbabantay ng mga bata. Sobrang thankful ng babae dahil bihira na nga ang lalaking handang magpakananay sa mga anak para lang makapagpahinga ang babae. Kinabukasan, pumasok na nga si Ruby sa school at nag-take ng exam si Lawrence. Nagbabantay sa mga bata hanggang sa umuwi na nga ang nobya. Namiss niya ba si Mama? Tanong nga nito. Opo Mama, miss ka na po namin. Naglalambing na sabi ni Sky. Hinalika naman ng ina ang quintuplets. Nakita nitong nakatulog na nga sa pag-aalaga ang ama ng mga bata kaya nagpa siyang babae na ito naman ang mag-alaga. Napagod si Papa sa inyo. Wala bang nasaktan mga anak? Tulog ang inyong bantay. Natatawang tanungan ni Ruby. Umiling naman ang mga ito. Mama, turo po ni Papa. Bawal. Sad ni Sky. Napangiti naman si Ruby. Dahil masunuri ng mga bata kahit ilang taon pa lamang. Naintindihan na nga rin nilang pagod ang kanilang papa sa pag-aalaga sa kanila. Gusto namang hilain ng babae ang oras para makapagtapos na kaagad. Pasensya na kayo kung laging wala si Mama.
Kailangan makatapos sa pag-aaral ni Mama para matupad ang mga pangarap. Maintindihan niyo rin ito balang araw. Paliwanag ng babae. Ano po ang pangarap, Mama? Tanong pa nga ni Sky. Yun yung gusto mong makamit sa buhay. Yung gusto mong gawin at tanging hiling. Paliwanag nga ng kanilang ina. Nagkaroon ng mga to ng cute na reactions na animoy naiintindihan ng sinabi ng kanilang mama. Natuwa naman si Ruby at hinalikan ng mga to. Anong gusto ng babies ko? Malambing na tanong ng babae. Cake, gutom na kami, Mama. Tapos na kami dede kanina eh. Sagot pa nga ni Sky. Natawa naman si Ruby at pinag-bake na nga lamang ang mga to. Sakto namang nagising ang kanilang ama at nakikain sa katatapos lang na i-bake na cake. Kanina ka pa ba? Inantok kasi ako ng sobra sa pagod eh. Saad ni Lawrence. Ayos lang. Thank you sa pagtulong sa akin ha. Nakangiting sabi ni Ruby. Hindi mo kailangan mag-thank you. Obligasyon ko ito bilang tatay. Kailangan maging responsable ako dahil hindi naman biro ang magbuntis at magluwal ng 5. Sagot nga ng lalaki. Muling napangiti si Ruby sa sinagot ng nobyo. Ginugol nila ang kanilang oras sa mga anak at nagbonding. Kahit sobrang busy ng babae, hindi nito pinapalampas ang pagbibigay ng oras sa kanyang pamilya. Marami ka pang gagawin ha? Saad nga ni Lawrence. Oo nga, pero hindi ko kayang tiisin na hindi makipag-bonding sa inyo. Ayoko namang mawala ang pangarap ko pero mas ayoko mawala kayo at hindi kayo maalagaan. Kaya nga ako nangangarap para sa inyo. Gusto ko na hilain ng petsa at oras para makapagtapos na ako. Seryosong sabi nga ni Ruby. Sana nga para hands-on ka na rin sa mga anak natin. Sa tingin ko gusto nila ng kalinga mo pero iniintindi nila ang kailangan mo. Sagot ng lalaki. Hay, makatapos lang talaga ako, talagang hindi ako titigil sa kakaalaga sa inyo. Nalulungkot nga ako kapag hindi ko kayo kasama. Kapag nasa school ako, gusto kong nakikita ko kayo. Pag-amin nga ni Ruby. Tiis na lang. Kaya natin to. Hindi kita pababayaan. Seryosong sabi naman ni Lawrence. Sa paglipas ng mga araw, hindi na nga nila napansin na nalaki na ng sobrang kanilang mga anak. Pati ang pag-aaral ni Ruby ay matatapos na. Mas naging matatag ang kanilang samahan kumpara noong una. Kain ng mga anak. Saad ni Lawrence. Nakapagluto na ito ng merienda ng mga bata. Labis naman ang tuwa ng mga to sa kanilang ama. Papa, love you. Thank you po sa pag-aalaga sa aming 5. Sabi naman ng isa sa mga quintuplets na si Mark at sinagundahan naman nila Alexander, Sky, Rosh at Xavier. Natuwa naman ang ama sa kakyutan ng mga anak at hinalikan ng mga to sa noo. Buong akala nila noon ay babae at lalaki ang lalabas pero nagkamali lang pala ang unang ultrasound. Alam niyo ba, akala namin ni mama niyo babae kayo at lalaki ang iba? Yun kasi ang nasa unang ultrasound hanggang sa nalamang lalaki pala lahat. Masaya akong makasama kayo at maging anak. Ang mga kagaya niyo. Naiiyak na sabi ni Lawrence. Papa naman, pabading-bading huwag ka na po iyak. Thankful din po kami. Ikaw ang papa namin. Siyempre po pati po si mama. Saad naman ni Alexander. Nagyakapan silang 6 doon. Sa ganoong sitwasyon sila naabutan ni Ruby. Nahabag ang babae at nakisali sa yakapan. Malapit nang matapos si mama. Magkakasama na tayong lahat. Naiiyak nga na sabi nito. Nagpunta sila sa Namsan Tower kinabukasan at gumala rin sila sa Gyeongbok Palace at Nami Island. Libang na libang naman ang mga cute nilang anak doon. Mama, Papa, love you po. Thank you po sa pag-alaga po sa amin. Saad naman ni Rosh. Walang anuman mga anak, mahal na mahal ko kayo. Saad naman ni Ruby. Tama si mama, mahal namin kayo. Kaya kahit ano pa man handa kaming ibigay. Segunda naman ni Lawrence. Kumain sila sa Myeongdong District at nagpa siyang umuwi.
Sobrang saya nga ng mga bata at nakatulog kaagad sa sobrang pagod. After 3 years, sa mismong araw ng graduation pagkatapos ng graduation ni Ruby, nag-propose si Lawrence. Sobrang ganda ng proposal nito. Sa Nami Island halos maiyak naman ang babae sa sobrang kilig. "Will you be my lifetime partner?" Tanong ng lalaki. "Oo naman. Wala akong ibang gustong makasama habang buhay kundi ikaw." Sagot ng babae. "Thank you. Pangako hindi kita pababayaan. Pati ang ating mga anak." Seryosong sabi ni Lawrence. Bumagsak ang mga cherry blossom habang natugtog ito ng gitara. Sinabayan naman ni Ruby ang pagkanta ng tugtog nito. Tuwang-tuwa naman ang mga Korean sa kanila dahil may everything na theme song ng The Descendants of the Sun ang kanilang kinanta. "I love you, Ruby." Seryosong sabi nga ng lalaki. "I love you more, hindi ko akalain na mapapasaya mo ako ng ganito." Sad nga ni Ruby. Kinagabihan, nagsimula nga silang ulit magtalik ng walang tuos. Ibinigay nila ang best ng isa't isa hanggang sa nakailang rounds nga sila sa kama at sa CR. "Grabe, hindi nakakasawang gawin ito kasama mo," sabi nga ni Ruby. "Alam ko, hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon?" Nakangiting tugon ni Lawrence. Natigil lamang sila nang kumatok nga ang kanilang anak na si Sky. Napakamot ang lalaki sa ulo at nagmadali namang magbihis si Ruby. Mama, Papa, buksan niyo po. Inaantok na po ako, hindi po ako makatulog. Dito po ako matutulog. Sad pa nga nito. "Hay nako anak, istorbo ka naman eh." Bulong nga ni Lawrence. Naiyak tuloy ang bata sa narinig at nagtampo. "Naku, alis nga dyan Papa, pinaiiyak mo si Sky natin eh." "O sige, halika na anak. Hindi ka istorbo, niloko lang ikaw ni Papa." Saad ni Ruby. Sinusuyo ang umiiyak na anak. Yumakot naman ang anak sa kanyang ina at sumampa na nga sila sa kama. Mabilis namang nakatulog si Sky nang ihele ng nanay. Wednesday ng umaga, nagpa siya nga ang mag-anak mag-exercise para maging healthy. Tinuruan nila ang mga bata ng basic at hindi nga makakabali ng buto. Natawa nga sila Ruby at Lawrence nang mapagtantong mabilis matuto ang quintuplets. "Grabe, nakakatuwa kayong mga anak, sige lang." Puri nga ng lalaki. "Salamat Papa." Masiglang tugon naman ng isa sa mga quintuplets. "Mahalika," saad naman ni Lorenzo. Lumapit naman si Ruby at ginawa ang sit-ups at push-up at nahirapan ang babae pero kinaya nito yon dahil nga sa kanyang layuning. Sumeksi palalo. "Sobrang sexy mo na nga eh, baka maagaw ka pa sa akin." Pagbibiro na nga lamang ni Lawrence. "Naku, walang makakaagaw sa akin, kay Lawrence lang ako." Sagot naman ito. Kinilig naman ng lalaki. Palagi silang naglalambingan at nag-aalaga ng mga anak hanggang sa dumating ang araw ng kanilang pinakahihintay na kasal. Sobrang saya nga nila. "Sobra akong kinakabahan, ito na yun eh." Saad ni Ruby. "Talagang ito na, wala nang atrasan." Sagot naman ni Lawrence. Kasabay ng napakalambing na musikang pangkasal, ang pagharap ng dalawa sa altar at pare, nagpalitan sila ng pangako habang nagseseremonya. "Ako po si Lawrence Gamboa. Tinatanggap si Ruby Elizalde bilang aking kabiyak. Sa hirap man o ginhawa, hindi ko pababayaan at aalagaan. Hindi lang ngayon, hanggang sa kami ay uugod-ugod na. Labis ang pagmamahal ko sa kanya kaya malabo ko itong lokohin at ipagpalit. Love, Lats." Saad nga ng lalaki. "Ako naman po si Ruby Elizalde. Tinatanggap si Lawrence Gamboa bilang aking kabiyak at asawa. Handa akong buuin ang pangarap naming dalawa. Mamahalin ko siya sa hirap at sa ginhawa, saya kalungkutan. Hindi ko ito pababayaan at patuloy kong mamahalin habang buhay." Seryosong sabi ng babae. Kinilig silang pareho roon bago magpalitan ng singsing. Binati sila ng mga tao at mga bata. "I love you. Uwi na tayo." Sigaw ni Ruby sa masayang tono.
I love you more. Iuwi na kita. Saad nga ni Lawrence. Sama mo po kami Sigaw naman ni Sky. Hindi ko kayo isasama. Pangasar naman ng ama. Sama po kami, bawal po iwan ng cutie pie. Saad naman ng quintuplets. Oo na nga, sige na, matulog na kayo. Sagot na nga lamang ni Lawrence habang tumatawa. Samantala, naging mas matibay ang kama nilang mag-asawa. Dahil palagi yung nasisira kapag nasosobrahan sila. Natatawa na lang ang babae sa pagiging wild ng asawa pagdating sa kama. Dapat sa atin bakal para hindi na nabubutas pa. Tumatawang sabi ni Ruby. Ewan ko sa'yo, tugon naman ni Lawrence. Hinalikan ito ng babae sa labi. Gumanti naman ng asawa sa halik ng babae. Labis ang saya nila nang makasal. Nag-honeymoon sila sa England at nag-family bonding sa Santorini, Greece. Hindi talaga nakakasawang mag-travel pagkasamang pamilya. Dati, pangarap ko lang talagang mag-abroad. Ngayon, kung saan-saan na ako nakakapunta. Thank you asawa ko. Malambing na sabi ni Ruby. Anong thank you? May bayad yan yung hardcore. Pabirong sabi pa ni Lawrence. Baka gusto mong masayawan dyan. Sakay naman ni Ruby. Nagtawanan na nga lamang silang dalawa. Nakitawa na nga lamang din ang quintuplets. Tinuruan ng dalawang na maglangoy ang mga bata. Habang lumalaki, mas lalong tumatalino at nade-develop ang kanilang mga talento. Sayaw na mama, tingin kami. Saad nga ni Rosh. Mabuti na lang hindi nito narinig ang sinabi ng kanilang ama. Joke lang yun anak, hindi marunong si mama. Sagot ni Ruby. Pinatunog naman ni Alex ang laruang cactus at napatalon si Ruby sa gulat. Hindi raw runong yan. Oh, natatawang asar nga ng bata sa ina. Ikaw talaga Sky, babalik kita sa tiyan ko Saad ng babae. Ayaw mama, boring sa loob. Biro ng bata. Nagtawanan sila roon. Pagkatapos nilang maligo, kumain na nga sila ng masarap na pagkain sa resto. Hindi naman magkamayaw ang quintuplets sa pagkain. Dahan-dahan lang mga anak, baka mabulunan kayo Saway ni Lawrence. Hayaan mo lang sila, bantayan na lang natin. Hindi pwedeng walang bantay. Baka nga mabulunan Sabi naman ni Ruby. Ayos lang po kami, langoy na po kayo. Masiglang sabi naman ng mga bata. Nakipag-inuman sila kay Nicolas at pinatawad na ito ni Lawrence. Ginawa nilang ninong ng mga batang lalaki. Pumayag naman ang mga to. Mas naging masaya ang kanilang pagsasama. Mabuti naman at hindi na nakikipag-away. Saad ni Ruby. Iba na noon. Ayoko ng maraming kaaway. Pero pag hindi sila nakapagtino, hay nako, silang bahala. Sagot ni Lawrence. Mabuti naman, ayoko mapahamak ako at ang mga bata natin Sagot nga ni Ruby. Mama, Papa, tulog na po tayo. Inaantok na sabi ni Sky. Oo anak. Sagot naman ni Lawrence. Natawa na nga lamang si Nicolas sa mga to. Naging ayos naman ang buhay ng pamilya ni Ruby at Lawrence. Namuhay sila ng masaya at payapa. Naging maayos naman ang paglaki ng kanilang mga anak. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Lawrence at Ruby. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles,
Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Elia Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyda Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino,
Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Michi Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.